programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglungkot sa ating lalawigan. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Rise High Laguna, serbisyong tama ni Governor Ramil Hernandez. At sa pangalan po ni Governor Ramil Hernandez at ng ating kasamang si Kuya Chris Sanji, ito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino. Ngayong araw na ito ay ating pong pag-uusapan ang nalalapit na Labor Day o ang araw ng mga manggagawa. Kaya naman dito sa lalawigan ng Laguna, tayo ay nakikiisa sa lahat ng adhikain at advokasya po ng ating mga manggagawa. Kaugnay ng nalalapit na Labor Day, maya-maya po lamang ay ating makakasama upang malaman po natin kung ano nga ba po ang mga programa ng lalawigan ng Laguna, kaakibat po ng Labor Day. Ngayon pong umaga ay ating kasama ang taga-Public Employment Service Office upang i-discuss po sa atin kung ano po ba ang programa ng pamahalaang panlalawigan ngayong nalalapit na Labor Day o ang tinatawag po nating araw ng mga manggagawa. Let's all welcome ang ating pong bisita, si Miss Jane Corcuera, ang head ng Public Employment Service Office ng Laguna. Magandang umaga po, Miss Jane Corcuera. Good morning, Miss Sheila. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, Rise High Laguna. Okay, ma'am. So, ngayon po malapit na po yung ating araw ng mga manggagawa or Labor Day sa May 1. So, para po sa PESO or sa ating pong pamahalaang panlalawigan, gaano po ba ka-importante para sa atin ang Labor Day? Ang Labor Day is isang araw kung saan kikilalanin natin yung mga magandang nagagawa o yung halaga ng mga manggagawa sa ating bansa. Alam naman natin that ang mga manggagawa ang isa sa mga bumubuhay sa ating bansa sa pamamagitan ng magandang pagtatrabaho, maayos pagtatrabaho na nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. And how about po dito sa ating lalawigan? Meron po ba tayong nakahandang programa ngayon pong nalalapit na Labor Day? Alam mo, Michelle, taon-taon kasi ang provincial government through the Public Employment Service Office, nagsasagawa tayo taon-taon ng Labor Day Job Fair. Ito is in partnership with the Department of Labor and Employment. For 2 years now, nagiging kapartner na rin natin tuwing Labor Day Job Fair ang DTI, Department of Trade and Industry, dahil ang layunin ngayon is trabaho, negosyo, and kabuhayan. So marami tayong mga constituents na hindi matanggap sa trabaho pero may inclination sa business o sa livelihood. Kaya nakafocus na rin tayo on self-employment, not just wage employment. Ito yung patatakbuhin natin at pinatatakbo natin tuwing Labor Day Job Fair. Actually, kahit hindi na yung Labor Day, meron na rin tayong, talagang nakafocus tayo on trabaho, negosyo, and kabuhayan. Kung saan swak sa ating mga constituents kung ano yung nababagay sa kanila. Okay, so yung po ba mga ini-invite natin na kumpanya sa Labor Day are coming only from Laguna companies or pati po sa labas ng Laguna nag-iimbita po tayo? Kahit sa labas ng Laguna nag-iimbita tayo, meron din kasi tayo mga iniimbitang overseas agencies kasi syempre may mga kababayan tayo na gusto rin mag-abroad. So, inilalapit natin through the job fair na ilalapit natin sa kanila yung mga nangangailangan ng mga manggagawa. So ano po ba yung objective ng PESO para po dun sa mga kababayan natin na naghahanap ng hanap buhay or wala pang hanap buhay dito po sa lalawigan ng Laguna? Ang PESO po kasi is katuwang talaga kami ng DOLE. Kumbaga kami isa sa mga anak ng DOLE na kung ano yung functions nila, kami yung tumutulong sa kanila at the local government level. So talagang ang main objective ng PESO is to assist job seekers. At nakakatuwa naman dahil ang ating governor ay kasama sa kanyang 8-point program ang employment. Kaya nakatutok talaga. Talagang ang standing order niya sa aming tanggapan is help our constituents find jobs. So,
kahit naman ng Vice Governor pa siya, yun talaga yung kanyang isa sa mga hatikain niya, yung jobs. Okay po. And ma'am, meron po ba tayong data dito sa lalawigan ng Laguna kung ilan po yung unemployed o ilan po yung natulungan natin through PESO para po sa mga kababayan natin na walang trabaho? Sa mga nabigyan natin ng natulungan, hindi nabigyan, natulungan natin magkatrabaho. For 2017, marami kami kasing klase ng pagtulong sa kanila sa paghahanap ng trabaho. Hindi lang to job fair. We also have the referral system and kung saan yung ating mga walk-in applicants, inire-refer natin. And then we also have the local recruitment activity. Ito yung ang kaibahan nito sa job fair. Ang job fair maraming kumpanya. Ang local recruitment activity, one company lang at a time. So si company is pupunta sa aming tanggapan, magpapaschedule and magpapa-assist sila kasi kailangan nila ng manpower. So for the referral, siguro in 2017 we had around 1,222 na-refer, na-placed. Reported place ito kasi yung coordination namin with the companies is pag natanggap nila, inire-report nila sa amin kasi may referral letter namin. So, nagre-report din sila. For the local recruitment activity, ito yung mga one-day schedule na exclusive for the company. For 2017, we have a total of 2,001 applicants placed. And in the job fair, sa job fair kami, may monitoring system talaga kami, a Forbes device para ma-monitor namin ang placement. So yung hired on the spot, for 2017, we had a total of 1,756. So for 2017, ang natulungan natin, na total na natulungan natin magkaroon ng trabaho is 4,979. Yun yung figure. For 2018, medyo nagmamassive tayo. Ngayon talagang in every opportunity talagang sige lang tayo ng sige. Kasi yun ang standing order ng ating governor. Provide jobs. Help our constituent find jobs. So for 2018, total na to ng walk-in, referred, job fair, and the local recruitment activity, we have a total of 2,372 na as of April 2018. And ito po bang jobs fair na ito po ba ay ginagawa natin sa iba-ibang distrito ng lalawigan ng Laguna? Actually, hindi lang per district. Talagang nagbabayan-bayan tayo to conduct the job fair. Kasi inilalapit na natin Imagine mo ang natitipid nila ng mga aplikante natin pag job fair. Kasi pag ikaw mismo yung maghahanap ng trabaho, you have to go to the company, look and see kung ma-match ka doon sa required nila, and then magsasubmit ka ng application, babalik ka for exam, babalik ka for interview, whereas during the job fair, we request our partner companies na doon na i-process ang applicants. So doon na, most of them, not all of them though, pero most of them, mga 70% of the companies na ating ini-invite, process their applicants during the job fair. Initial interview. So, nagkakaroon ng interview. So, nag-exam na, and then the final interview. So, pag alis nila at the job fair, for medical na lang sila. So, for completion of the requirements na lang sila, alam na nilang hired na sila. So, malaki na rin yung natipid. Okay. Ano po yung mga klaseng industriya, yung mga nakaka-partner po natin during the jobs fair? Marami tayong ka-partner dyan. We have in the industry, yung mga sa electronics, sa production, we have in the service, sa service sector, we have the HR, mga HRMs, mga frontline people, tapos sa sales, sa office, lahat siya. How about naman po doon sa mga newly graduates natin? So, meron po ba mga kumpanya that they are accommodating mga newly graduates? Yes, even the senior high school. Alam mo, there are companies na talaga kumukuha na lang sa amin. Mami, hindi kami nakasama, pwede bang humingi na lang kami ng registration ninyo on the senior high school, kahit senior high school, mga ganun. Marami tayong available jobs. Sige ma'am, ano po kaya yung tips na mabibigay po natin sa ating pong mga nag-a-apply ng trabaho, especially sa mga newly graduate. Alam natin pagka mga newly graduate, yung iba medyo mahihiyain pa sila when during the process. So ano po ba yung dapat nilang gawin every time that they are going to a job interview? Alam mo, Miss Sheila, contrary dun sa paniniwala ng iba na we only do job fairs.
Aside from job fairs, meron din kami tinatawag na career coaching, employment coaching. And during those sessions, we go around the province as well, school-to-school campaign. Parati namin sinasabi sa kanila, the school will teach you the skills. Hindi sila makakagraduate kung wala silang skills. All they have to do is believe in themselves. Kasi looking for a job, landing a good job, will take the right attitude. It's just the right attitude. Kasi kung hindi mo paniniwalaan ang sarili mo, Sheila, walang ibang tao maniniwala sa'yo. That's true. And in looking for a job, it's as if you are selling yourselves to the companies. You are selling yourselves to the employers. At paano bibilhin ang isang produkto kung ikaw mismo hindi naniniwala dun sa kalidad ng produkto, di ba? That's true. So it's always been the attitude, the right attitude. Actually, this was also brought out during the Job Seekers Forum. And the Job Seeker, it's a regional forum na tinakal ito, what is the problem? What is the problem? Bakit marami ang hindi na-hire? And then it turned out that it is really the attitude that counts. So may mga nagsasabi nga na they will hire based on the attitude kasi ang skills ay natututunan. But if you do not believe in yourself and you do not have the proper attitude, teamwork, discipline, the sense of responsibility, ito yung hinahanap ngayon ng ating mga jobs, ng mga employees. And there are factors din po, sometimes they are looking for a better salary. Minsan hindi nila tinatanggap yung job offer sa kanila. Ang isang sa advice ko is, doon muna tayo sa entry level. And then, at the entry level, pag nakuha ka na dito, work your way up. Kasi doon mo may pakita ang gilas na tayo after that. And, kasi, ang hirap ngayon, most of our job seekers talagang gusto yung sweldo agad. And some of our job seekers, believe it or not, is gusto dun sa maganda yung itsura ng uniform, maganda yung company, maganda yung building, masyadong demanding. That's the word. Yes, but I mean, naghahanap ako ng medyo subtle na word. But sometimes we need to change that attitude para din po makuha natin yung trabaho na gusto natin. Hindi tayo yung mga nasa taas is hindi nag-umpisa sa taas agad. Not unless you are the owner of the company, your family owns the company. But yung mga owner ng company, the children of these company owners, nag-umpisa rin sa baba for them to see what is happening down at the level ng mga workers. And then, para pagdating nila doon sa taas, kita na nila what is the problem doon sa baba, di ba? And isa nga sa mga sinasabi ko, I did not became a PESO manager agad. I started as a clerk. So, ang pinaka-importante doon is, gusto mo yung ginagawa mo, maganda sa pakiramdam mo yung ginagawa mo, at totoo ka dun sa gusto mo mangyari. That's true, ma'am. Actually, when I was 18 years old, I started working as a sales lady in one big supermarket in Laguna. But ang pinaka-importante kasi doon is you have a career plan. Yeah. Diba? Mag-set ka ng goal mo. Ano ba yung goal mo? And then, when you have your goal, you make the plan. Pag nagplano ka, work on it. Yeah, stick to it. Diba? Pangatawanan mo. Yes, ma'am. And ma'am, ano po ba yung mga in-demand na trabaho ngayon? Ngayong 2018 na po, so iba na po yung 10 years ago, iba na po yung ating mga trend na trabaho ngayon. So ano po yung in-demand natin? We have what we call the key employment generators. The key employment generators, ito yung nasa agriculture, nasa service, the industry, tatlo yan. Sa industry, napaka-in-demand sa atin ang sa production, especially dito sa atin sa province. Ilan ang technoparks natin dito. We have the LISP1, LISP2, diba? And then dito sa first district, ilan din sila. So yung demand for industry, nandiyan yung ating mga techco graduates. Yung iba kasi ayaw sa techco kasi madumi. Pero alam mo ba na lalaki ng sweldo ng mga nasa techco. Okay. Sa agriculture, varied dito eh. Yung iba kasi when we say agriculture, akala nila to pagsasaka lang.
Pero madami pa rin. We have the agrotourism. So sa agriculture, ano ba ang uso ngayon? Di ba ang uso ngayon is puro organic? Ang mamahal ng organic. Yes, Ngayon. We have also the sales in agriculture. We have also marketing in agriculture. And in the service sector, our tourism industry, napaka-in-demand yan. Logistics. Ano yung logistics? Yung mga nagta-transport ng mga produce ng mga companies. Those are the key employment generators in the province. Aside from the key employment generators, meron pa tayo tinatawag na emerging industries. And these emerging industries, ito yung mga trabaho na parang mas mabilis pang lumago kaysa ekonomiya ng Pilipinas. Nagsusuputan, especially here in the province, andyan ang ating call centers. Like mushrooms, nagsusuputan dito. So marami tayong opportunities. All they have to do is, for the job seekers, bawasan muna natin ang social media. And make use of the internet for looking for a job. Ang daming makikita. And magbasa. Kasi minsan ang daming nakapost, pero hindi nababasa. And actually, for example, they're already hired in the company. Actually, yung their attitude when they are already in the company is very important din po. Napaka-importante nun. Kasi most of the, bakit natatapos, pati hindi tumatagal? Work ethics. Yes. The sense of responsibility. Ano ba kasimple? Ano ba yung work ethics? Unang-una lang dyan is go to work on time each day. Yun ang number one. Pero maraming hindi pag-report on time. Why? Kasi yung focus ng ating mga workers ngayon is millennials. Yes. So the millennials, ito yung mga techie era. Era ng mga magagaling sa computers, magagaling sa whatever it is na dumating na gadgets. So yung focus is, they are very, yung hindi sila masyadong, they're so aggressive na gusto nilang ma-explore lahat. And sometimes they are not focused already in the job. Mas nakafocus sila sa social media. That is the problem. They are very impatient actually. Impatient na gusto nila talagang, eto na ako. But, so, ang kailangan lang talaga is the real essence of the word responsibility, alam nila. And the real essence of teamwork, cooperation. Ayun, so another question is, ano po yung nagiging epekto nga po nitong social media sa work ethics po sa mga manggagawa po natin? Alam mo, meron kaming program din from the PESO. It's the special program for the employment of students. At isa sa as the special program for the employment of students is a training ground for them para doon sa pagharap nila sa totoong mundo ng pagtatrabaho. At isa sa mga itinuturo namin sa kanila is how to discipline themselves na yung cellphone mo, hawak mo lang siya during break time. It's sa 8 to 12, 1 to 5, ang cellphone mo, magagamitin mo lang in cases of emergency o talagang napaka-importante. Pero pag talagang during working hours at nakita mo hawak yung cellphone, talagang makikita mo is social media yung hawak nila. May ka-text, may ka-chat, and then they're browsing. Siyempre yung Facebook, lahat naman may Facebook eh. Hindi natin maaalis yun. But the thing is, yung disiplina mo sa pagkain. Actually, and based on my experience, sometimes I go to one mall, bumibili ka, hindi ka naiintindi nung sales lady because she's talking to the phone or browsing. Yeah, so malaki epekto nun sa, so when you're in the sales, you have to focus on the client. At kakailangan may smile ka lagi kahit masakit na yung paa mo. Diba? But ngayon, hindi masyadong nakikita yung customer relationship. But good that sa PESO po ay nagkakaroon din kayo ng mga orientation for this mga nag-a-apply ng trabaho. We conduct the career coaching for high school students. In the career coaching, ano ba yung tamang attitude? We focus on the values. Kasi yun isa sa nawawala ngayon is the values of our students. Siguro
ikaw isa din sa mga generation na pagka sinabi ng teacher na quiet, Tatahimik ka talagang talaga. tatahimik. Ngayon, the generation now is, ang mga estudyante natin, labas na yung ugat dito, yung dito ng mga teachers to say, quiet, listen, hindi pa rin. Oo. So we focus on the values as well as ano ba yung tamang course doon sa mga available na trabaho within the province. Kasi we would like to address the mismatch. And the mismatch does not only focus on the skills mismatch. Meron din tayong tinatawag na soft skills mismatch. Dito papasok yung attitude. Now for the college students, we conduct the employment coaching. Paano humarap sa interview, how to prepare the resume, where to look for a job, how to look for a job, ano yung tamang pananamit. Yeah, So, ito na yun. These are what PESO is all about. And it's not just job fairs. Akala kasi ng iba, pag sinabi PESO, job fair na. Anything and everything about employment, assistance for employment, binibigay ng PESO. Okay, ma'am. And dito po sa lalawigan ng Laguna, so sapat naman po ba yung ating mga kumpanya to address the unemployment po? Yes po, sapat na sapat siya. Actually, we have figures to prove that. At kasama yan sa mga employment and career coaching namin na ito yung mga available jobs within the province. Ito yung yung number na nagtatrabaho, yung demand na kailangan nila. Ano yung mga hard-to-fill positions. And yung ibang hard-to-fill positions requires only high school graduates. Vocational or technical courses graduates. Pero hard-to-fill position siya. How about yung mga program po ng TESDA? Na ina-adapt rin po ba ng PESO? Yes po. Kasi aside from the employment service, we have also launched in the PESO is the Laguna Skills and Manpower Development Program. So, nagkakonduct din tayo ng mga trainings. So right now, we have a training. Ang current training natin ngayon is for massage therapist. We have now here in Binyan and in Santa Cruz. So nakatapos na rin kami in Alaminos and in Calauan. So we are also offering welding, the SMAW, shielded metal arc welding. We also have the building wiring installation, and then the beauty care. Okay, ma'am. Ito naman po mga job openings na ito ay coordinated din po dun sa mga local PESO natin, bawat bayan. Yes po. Lahat po ng PESO managers PESO officers within the province is organized. We have the Federation of Laguna PESO Officers Incorporated, flag po yan. So, lahat ng programs, coordinated po yan. As provincial PESO manager, I was also the secretary of the federation kasi yun yung function natin as provincial is to coordinate all the PESO activities within the province para hindi sabay-sabay na nagkaka-job fair. Normally, ang nakakasabay lang is during the Labor Day. Lahat yan, we share all of it to the PESOs, especially in the 4th and 3rd district kasi ang mga PESO managers natin within the 1st and the 2nd district, they can stand alone. So, ang assistance natin sa kanila is very minimal. So, nangyayari lang is partnership with job fairs and other programs which focuses on our OFWs and with the training program. So, dun sa mga 4th district and 3rd district natin, talagang we provide assistance pati sa job fairs. Yes, kasi most of the companies are coming from the 1st and 2nd district din po. So, we strengthen our partnership as well with our companies or with the locators. We call them the locators. So we have the association of PESO and locators para mas strengthen natin yung ating tie-up with them or the networking with them. So talagang we strengthen the linkages para mas marami tayong matulungan mga naghahanap ng trabaho. Okay, ma'am. Salamat po sa mga information regarding po sa ating dito po sa programa po ng PESO ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna. Ma'am, magbigay po tayo ng mensahe para po sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa. Kaugnay rin po dito sa ating programa ngayong Labor Day sa May 1 ng PESO at ng pamahalaang lalawigan ng Laguna. Muli po, magandang umaga po sa ating mga manonood.
inaanyayahan po namin kayo on May 1, our Trabaho, Negosyo, Kabuhayan, TNK Labor Day Job Fair. Ito po is isa sa mga pangunahing programa ng ating ama ng lalawigan, Governor Ramil Hernandez, katuwang po ang Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry. So marami po tayong kumpanya na iniimbitahan, sana po ay makarating sila, samantalahin po natin yung pagkakataon. And bilang advice or some words of wisdom to our job seekers, believe in yourselves. It will take 70% attitude and 30% skills. Kung kayo po ay naniniwala sa sarili nyo, magkakaroon po kayo ng trabaho. Okay, Ma'am. Jane Corcuera, maraming salamat po sa inyo pang pagbisitang muli sa Rise High Laguna. At para po sa ating trivia of the day, alam niyo po ba na ang kauna-unahang selebrasyon ng Labor Day ay naganap noong May 1, 1903 at ang organisasyon na nag-ayos nito ay ang Union Obrera Democrática de Filipinas, kung saan libo-libong manggagawa ang nagmarcha simula Plaza Moriones sa Tondo papuntang Malacañang para humingi ng ganap na kalayaan. So it means more than 115 years na po nating pinagdiriwang ang Labor Day dito po sa ating bansa. At muli po, sa ngalan po ng ating gobernador, Governor Ramil Hernandez, at ng ating pong kasamang si Kuya Chris Sanji, ito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino, para sa Rise High Laguna. Servisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglungkot sa ating lalawigan.